DOH nakapagtala ng 231 fireworks-related incidents sa bansa mula December 21, 2023 hanggang January 1, 2024. Narito ang live report ni John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. John? Cecil, karagdagang 116 cases ng mga naputukan ang naitala ng Department of Health kasabay ng pagsalubong ng bagong taon at posibleng madagdagan pa ito sa patuloy na pagdating ng mga datos mula sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas. Mula na umpisahan ng DOH ang pagmamonitor ng fireworks-related injuries noon pang December 21, 2023, umabot na sa 231 naman na biktima ng paputok. Mas mataas ito sa 137 sa parehong panahon noong 2022. Sa press briefing ng DOH, sinabi ni Secretary Teodoro Herbosa, bagamat mataas ang fireworks-related injuries ngayong pagsalubong sa bagong taon kumpara noong may restrictions pa dahil sa COVID-19 pandemic, mas mababa ang 116 daily average sa 159 na naitala noong 2019 bago pa ang kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Sa 231 fireworks-related injuries, 113 cases ay mula sa National Capital Region, 27 sa Central Luzon at 24 naman sa Ilocos Region. Baka madagdagan pa ho ito sapagkat kuminsan nadidelay yung pag-report ng ibang ating sentinel sites or hospitals. Sa datos ng CHD-1, umabot na sa 45 ang naitalang biktima ng paputok sa buong rehiyon mula December 21 hanggang December 31, 2023. Mas mataas ito ng 21.6% kumpara sa datos sa parehong panahon noong 2022. Mananatili namang nasa Code White Alert ang mga ospital hanggang January 4. Pumalo na sa 20 ang naitalang fireworks-related injury sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City. 10 ang naidagdag sa loob lamang ng 12 oras. Kabilang sa mga nabiktima ng paputok ang 10 taong gulang na batang lalaki mula sa Santa Barbara, Pangasinan na naputukan ng kwitis. Kasi dinampot yung maliit na ganyan tapos hindi akalain na medyo sasabog pala. 2 naman ang naitalang biktima ng ligaw na bala. Nasa maayos ng kalagayan ng 2 na parehong mula sa San Fabian. Isang 4 na taong gulang namang lalaki ang pinakabatang biktima ng paputok na naitala ng ospital. Ang 26 anyos namang anak ni Aling Nora, hindi tunay na pangalan, lumabas na daw ng bahay para manood ng mga nagpapaputok. Maya-maya pa tumakbo raw ang anak papalapit sa kanya. Tinamaan na pala siya ng hindi pa tukoy na paputok. Simula December 24, 2023 hanggang kahapon, January 1, 2024, 14 ng kaso ng fireworks-related injuries ang naitala sa ospital. Kabilang na dito ang 2 kaso ng tinamaan ng stray bullet o ligaw na bala. Ayon sa tagapagsalita ng ospital, minor injuries lang ang tinamo ng mga biktima. Pero mas marami ang bilang ng tao ngayon kung ikukumpara sa 10 naitala noong January 1, 2023. Nakapagtala ng 41 cases naman ang fireworks-related injuries ang DOH Central Visayas mula December 21, 2023 hanggang January 1, 2024, na mas mababa sa naitalang 68 cases noong December 21, 2022 hanggang January 1, 2023. Naging mapayapa naman ang pagsalubong ng bagong taon sa Cebu ayon sa pulisya. Walang naitalang stray bullet incident. Sa Eastern Visayas, nakapagtala naman ng 17 fireworks-related injuries sa rehiyon simula December 21, 2023 hanggang January 1, 2024. Sa 17 cases, 11 dito ay nangyari mula December 30 hanggang sa pagsalubong ng bagong taon at karamihan sa mga biktima ay gumagamit ng iligal na paputok. Sa pagsalubong naman ng bagong taon noong 2023, nakapagtala lang ng 4 na kasong fireworks-related injuries ang DOH Eastern Visayas. Sa datos naman ng Department of Health 68 cases ang naitalang fireworks-related injuries mula sa mga Sentinel at non-Sentinel hospitals simula December 21, 2023 hanggang January 1, 2024. Mas mababa ito ng 66% kumpara noong December 21, 2022 hanggang January 1, 2023 na nasa 202 ang nabiktima ng paputok. Continuously, sir, ang aton nga advocacy gid, and of course with our partnership with the media, with you guys nga kung diin kamo gid ang I think one of nami nga partner para ma-advocate gid para mapalap na ang advocacy ni DOH, which is ang iwas sa putok.
Cecil, hanggang January 4 ang Code White Alert status ng mga ospital sa buong bansa, habang January 5 naman ang last day ng monitoring ng Department of Health kaugnay sa fireworks-related injuries. Cecil? Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas.